At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto na nga si chapter 404A. So pasensya na ngayon lang, pero ayan bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. Sino naman po at ulit ay simulan na nga natin to. At dito nga yan magsisimula sa pagpunta ni Kurapika dyan kala Prince Zangle para pag-usapan kung ano yung possible na ability ng Nenbeast neto ni Prince Zangle. At dito ay sinasabi nga ni Kurapika na ngayon ay na-verify na nila na pagkalipas ng 10 araw ay nagbabago yung value ng coin. At ganito, usually ay kapag nagkukonjure daw ng bagay ay may limit lang yan, may cap lang yan. Pero dahil nga sa pinili ni Prince Zangle na i-distribute o i-share itong mga nakukonjure ng mga coins, kaya naging posible yung mass production nito o yung maramihan na production nga nito. At ang tuloy ngayon dito ngayon ni Kurapika, so ganito, dapat i-test nila kung nagbabago ba etong coin depende sa kung sino yung may hawak niyan. At so ngayon tanong ni Kurapika, magkaiba ba yung design ng coin na hawak ni Prince Zangle at saka yung design ng coin na ibinigay niya dun sa mga tauhan niya? So ito sagot na. Yung isa sa mga private guards ni Prince Zangle, sabi niya nga dyan, yung coin na hawak niya, iba yung design kumpara dun sa coin na nakalapag sa lamesa. At eto nga ay lapag nila ngayon etong coin at magkaiba nga yung design niya, yung itsura niyan. So dito sabi nga ni Kurapika na oo nga, magkaparehas yung design ng coin kapag nakaharap, pero kapag tinalikod ay ayan, magkaiba na. So yung isa may mukha ni Prince Zangle, tapos yung isang coin naman may mukha nung Nenbeast. So ngayon sabi ni Kurapika, sige ganito, para i-test yan, ibigay mo, sabi niya dito kay Prince Zangle, ibigay mo yung isang coin dyan sa tauhan mo, tignan natin kung magbabago yung itsura. So eto, biglang sagot si Prince Zangle, sabi niya, okay sige Kurapika, ibibigay ko sa'yo yung coin na may value na 10 piso, sabi niya ganyan. So eto, medyo natahimik itong si Kurapika. At eto, salita na itong si Prince Zangle, sabi niya nga dyan, so tignan daw nila kung magbabago yung value ng 10 pisong coin at pati na rin yung design nito kapag hawak na ni Kurapika yung barya o yung coin. At 2 birds in 1 stone nga raw yan. At then eto nga, kuha na ngayon ni Kurapika etong 10 pisong value coin, pero dito nag-hesitate itong si Kurapika. Pero sabi niya nga, kapag hindi niya ginawa to ay pwede magduda sa kanya si Prince Zangle at baka mawala yung tiwala nito sa kanya. So kaya ayan, tinanggap niya na yung coin. Pero yung isa pang dahilan kung bakit hesitant etong si Kurapika na tanggapin yung coin, dahil once natanggapin niya yan ay possible nga raw na eto yung mag-trigger para ma-activate yung semi-coercive manipulation ability ng Nenbeast ni Prince Zangle. Pero yun nga, since na yung na-gather na nito ng coin ay worth lang ng pang 10 araw, kaya di naman daw siguro ganun kalakas yan para pwersahin siya na pumatay. At ang tuloy pa nga dito ni Kurapika na itong Nenbeast ni Prince Zangle ay naglalabas o nagpuproduce yan ng isang coin kada isang araw at nagbabago yung value nito pagkalipas ng 10 araw. So hindi lahat ng coin sabay-sabay nagbabago yung value. Syempre, kung sino lang yung una na umabot dun sa 10 days old na coin, ayan, yung magkakaroon ng pagbabago, magiging 10 yung value ng coin na yon. Pero sabi nga ni Kurapika, itong gantong klaseng ability, kitang-kita na mas magiging effective at magiging gagamit-gamit yan once na etong si Prince Zangle maging hari na. At bagay na bagay lang talaga nagre-reflect sa personality ni Prince Zangle itong ability na to, dahil si Prince Zangle ay mahilig nga raw siya na magplano beforehand. So grabe, haba ng paliwanag ni Kurapika dito, pero sa suma total ay okay nga lang daw natanggapin niya itong coin na inaabot sa kanya. At din ay pagkatapos nga nito ay eto nga, tingin-tingin na sila dyan sa coin kung ano mangyayari. At eto, pagkahawak ni Kurapika, bigla nagbago etong itsura ng coin. So kaya nga dito sabi ni Kurapika, Your Highness, oo, nagbago nga yung itsura, yung design at saka pati na rin yung value ng coin. So kanina bago iabot sa kanya yan, 10 piso yan tapos ngayon nung mahawakan na ni Kurapika, bigla naging piso yung value ng coin. At so eto, sagot si Prince Zangle, sabi niya nga dyan na mukhang nare-reset yung value at saka nga yung effect ng coin once na iba na yung may-ari dun sa coin na yon. At then eto nga sabi ni Kurapika, okay sige, i-check daw nila kung tama eto sinasabi ni Prince Zangle. At eto nga, ibinabalik ni Kurapika yung coin na ibinigay sa kanya. At eto, nung mahawakan na o tanggapin niya ni Prince Zangle ay nagbago nga yung itsura ng coin. So sabi ni Prince Zangle, nagbago yung design, pero yung value hindi na nagbago, hindi na bumalik sa 10 piso, naging piso ulit na talaga
itong value ng coin. So sayang 10 piso na naging piso pa ulit. Pero ito tama yung sinasabi ni Prince Zhangli na ibig sabihin nare-reset yung value ng coin at saka yung pating design niyan once na iba na yung may-ari. So ibig sabihin kung itong si Prince Zhangli nga yung dating hawak niya na 10 pisong coin na value, kapag binigay niya dun sa iba yan ay babalik ulit yan, magre-reset yan sa pagiging piso ulit. Tapos pati yung design nito ay magbabago. But then ay pagkatapos nga nito ay dito salita na si Kurapika, sabi na nga dyan, okay sige, medyo naiintindihan niya na kahit papano itong ability ng Nenbeast nga ni Prince Zhangli. Pero okay lang daw ba na sabihin niya dito yan, ipaliwanag niya yan dyan? Kasi inaalala ni Kurapika, nandito ayun nag-o-observe sa akin nila. Ito yung private guard ni Prince Benjamin. So now, ito sabi ni Prince Zhangli, okay lang sige sabihin ni Kurapika yan kasi sigurado siya na hindi naman yan threat para kay Prince Benjamin. At din ay pagkatapos nga nito ay eto nga sabi ngayon ni Kurapika, medyo tuso etong si Prince Zhangli kasi ang ibig sabihin daw pala ni Prince Zhangli dito na gusto niyang ipaliwanag ni Kurapika yung ability ng kanyang Nenbeast sa paraan na hindi matetreten itong ang sila Prince Benjamin. At eto nga tuloy na ngayon ni Kurapika na etong Nenbeast ni Prince Zhangli ay nagtataglayan ng kung tawagin na accumulation type conjuration ability. At etong ability na to at yung coin na nilalabas nga nung Nenbeast ni Prince Zhangli, pwede yung ibigay ni Prince Zhangli sa iba. At once na hawak na yan ng iba ay kapag hinold nila yan ng ilang araw o ng mas matagal pa ay yung coin na yon ay nag-accumulate yun, nag-gather yun ng Nen. At etong nag-gather na Nen ng coin na to ay pwedeng mag-unlock yan ng ability na kalaunan pwedeng magamit naman nung nagmamay-ari doon sa coin na yon. At then ay eto tuloy pa ngayon dito ni Kurapika na pagkalipas ng 6 na buwan at yung coin ay umabot na sa value na quintillions ay dito na magsisimulang ma-open yung aura nodes na kung sino man may hawak doon sa coin na yon at maaari na siyang gumamit ng Nen. At di ba nga yung coin nagbabago siya ng value after ng 10 araw, marahil etong araw yung requirements o yung required na days para kung sino man yung may hawak ng coin na yon ay maaari niya nang magamit yung mysterious na Nen ability na na-acquire o na-gather ng coin na nga na yon. So sabi nga ni Kurapika, eto na yung pinaka most efficient way para magkaroon ka o makagamit ka ng Nen. Kasi diba usually kailangan mo talaga ng matinding training para nga maka-acquire ka o makakuha ka ng Nen para magamit mo yan. Pero dito sa side nila Prince Zhangli, hawakan mo lang, ikip mo lang yung coin na galing dun sa kanyang Nenbeast sa loob ng 6 na buwan ay ayan, magkakaroon ka na ng Nen, makakagamit ka na kaagad ng Nen. At eto tuloy pa nga ni Kurapika, usually yung mga may gantong klaseng ability, yung tinatawagan na accumulation type ability, usually makikita yan dun sa mga tao na mahilig nga magplano o yung strategic na tao ganyan. At eto sabi nga ni Kurapika, etong ability na to ni Prince Zhangli, makikita niya yan, magbubunga yan once na siya na yung nakaupo nga dyan sa trono, siya na yung hari. So dito natutuwa etong si Prince Zhangli, sabi na nga dyan, o diba sabi ko sa inyo bagay na bagay talaga sa akin itong kapangyarihan na to